si Madriaga, punsong anak. Lahat ng usapan kasama siya. Lahat, kasama siya. Oo. Pabagsakan ng bansa, kasama siya. Tayuan ng military intelligence group, security group, kasama siya. Dalahan ng pera, milyon-milyon. Binigyan pa ng pambili ng motorsiklo. Tapos, sabi ko nagkukulat ako eh. Ako sa kalaman po ng lahat, noong 11th Congress, magkasama kami ni Mayor Duterte sa minority. Kaibigan ko na. Si Mayor Duterte ng Kongreso pa lang kami. Nung siya po yung naging presidente, nakita lang kami 3 beses. Sabi pa nga niya sa akin ng unang beses, sabi niya, Mike, kumusta ka na? Kung mabuti po, Mr. President. Sabi niya, pagka-libre, dalawin mo ko. Akala mo, tindahan lang, di ba? Pagka-libre ka, puntahan mo ko. Sabi ko po, Mr. President, nagkataon din naman COVID eh. Na-meet ko ang presidente ng mga panahon yun, siguro 3 beses. Kasi nga, wala namang pagkakataon. Ito lahat ng kwentuhan, katabi siya. Lahat ng usapan, kasama siya. Oo eh. Sabi ko nga kahapon doon sa interview ko, sabi ko, papakinggan ko siya para sa si Medaldea o si Bongo. Kung gaano siya kakalose. Oh. Nagkamali sila doon. Gumawa na nga sila ng witness. Sinobrahan naman nila kwento. O ano lumabas doon sa litrato, sa painting. O iba pala yung nagbigay. Diba? Taga Davao din pala yung nagbigay. Binigay kay Inday Sara. Ayun na lang, patay na kaagad eh. Bakit pa idinugtong yung kwento niya na yun? Tapos sabi, yung 100 million daw, kinuha niya dahil itunulong kay Duterte. Tapos sa kanya, siya humawak ng pera. Sabi ko, ngayon ko lang nakita yung gano'n na pagka ikaw siguro magbibigay ng 100 milyon sa isang tao o isang kandidato, gusto mo makita. O boss nagdala ko ng Pero para papakuha mo sa kanya at siya yung magdi-dispose, ang bigat naman nun. Yung kwento ni Madriaga, masabi ko, grabe. Yun na nga, pero dapat doon na tayo magsalita. Tapos lahat ng mga magsasalita, pumunta doon sa mismong kongreso, pumunta tayo doon. I-organize namin po ngayon, patapos po dito. Pero ngayon lang ang unang pagkakataon na tumindig na ang isang Duterte. Nagsabi nga siya, matagal ako na nahimik, tiningnan ko, inobserbahan ko, pero ngayon lalabas ako. Napakalaking bagay sa atin yun, ang isang rallying figure, ang isang sentro, na lahat tayo magkakasama at kikilos. In fact, no less than Chairman Cusi, bago ako pumasok dito, nag-usap kami, sabi niya, ano ba nangyayari? Anong gagawin nating direksyon? Sabi ko, Chairman, sa ngayon, may pagkilos ang mga kababayan natin sa Luneta. Yung mga taga Batangas na doon sila, yan yung nangangampanya na ibagsak yung 12% sa 10%. Tapos ang maisog, tuloy-tuloy, na nandiyan naman sa Supreme Court na kumakampanya. So, ngayon, pag-uusapan nga na pag-isahin, ano pa yung gagawin natin pagkilos. Pangatlo, higit sa lahat, sabi ko kay Chairman, tingin ko, ibuo na natin yung grupo at ang ganda. Ma'am, ikaw ang mag-host dito. Doon sa Kongreso, na magkaroon tayo isang desk o ng isang lugar, i-impeachment hearing sila, sagutin na natin kaagad kung anong nangyayari. Masingit ko lang, entitled of siya ng pangkalahatan. Nakakatawa talaga. At hindi ko kayo pipigilan sa pag-iisip ng negatibo about yung nangyari kahapon. Kasi, napapansin ninyo, may isa tayong senator na talagang pinagtutulungan ngayon, si Senator Bongo. Pangalanan ko na. Wala pa lang sinabi si Senator Bongo kay Madriaga. Mas close sila. Pero kaya yung mga binibintang kay Senator Bongo, wala rin katotohanan dahil ito mas close. Oo. Diba? Mas close to. So siguro, buksan natin yung sinasabi nilang close na close sila sa ibang aspeto ng pagdinig. Bigyan ng pagkakataon yung iba ring mga witness na bigyan ng entitlement tulad ng binibigay nila kay Madriaga. Natawa talaga ako. Alam mo, Dapat pala siguro, Ma'am Penny, bago inaresto si President Duterte, si Madriaga muna yung inaresto ng ICC. oo. Update. Parang hindi na sila nahihirapan.
Yun na ang maglalatag ng lahat ng mga katanungan nila at saka magbibigay sa kanila ng pagpapatunay. Ayos ah. Oh, Oo. grabe. Alam mo, ang sama ng loob ko doon sa Committee on Justice at sa mga kasama natin sa Kongreso, yung 18 sundalo na walang record na nagsilbi sa bayan, nagsasabi ng nakawan, ng delivery ng pera. Etong kriminal, may witness protection pa, yung mga sundalo hinahabol, sinosurveillance. Eto may protection pa, meron pang protective custody, tapos pinayagan pa nila magsalita doon. Nang ganun na lang. Na, kakahuli lang ng kidnapping. Kakahuli lang. Pangalawang kidnapping to eh. Yung huli niya na to eh. Kong Mike, wala yung pinag-iba doon sa mga nakatanggap ng mali-maletang pera pero sila pa rin ang nasusunod pagdating sa usaping batas. Sila pa rin yung kinikilala bagamat sila ay kasabwat at kasama sa isyong pinag-uusapan when it comes to ibalik natin ang usapang flood control. Tama. Ha? Sila rin yung hari ng maleta at may mga video clippings pa at kung saan-saan dineliver, bakit tayo magtataka? 'Di ba? Bakit yung nakakulong? Bakit yung talagang may mga crime na nagawa? Siya yung talagang parang pinalalabas na credible na witness. Sila rin eh. Kung sino pa yung nakatanggap ng mga pera at ang galing sa kaban ng bayan, ang marangal at malinis na lumalabas. Yan ang talagang makikita ninyong dapat magising na ang Pilipino. Buti na lang meron tayong mga kababayan o kasamahan na hindi sarili ang iniisip eh. Sa totoo lang. Kaya this time, nananawagan tayo sa ating mga kababayan, huwag na kayong magbulag-bulagan sa katotohanan. Kung hindi nyo kayang manindigan na tumarap sa tao at makibaka tulad ng ginagawa ng ating iilang mga nakikibaka, supportahan na lang natin. Kung hindi nyo kayang gawin, yung support kasi yung laban nila ay laban ninyong lahat. Nating lahat. CTTO, at saka ano ba yung isa pang dapat sinasabi natin? CTTO at ano nga? CTTO and meron pa akong sinasabi. Kasi we need to be very careful. Tuwing magsasalita, dapat may ganon. Di umano. Yun, ang galing mo talaga. Halika nga dito, palit tayo upuan. Sinabi, sorry. Alam mo, sa totoo lang, pagka pinabayaan pa natin na mag-isa lang yung mga nakikibaka at hindi tayo sasama sa kanilang laban, bahala kayo. Kasi this time, this is not a joke anymore. Alam mo kung ano mga sinasabi nila? Bayaan mo lang ngayon, kung pumutak ng pumutak yung mga yan, mananawa din yan. Anong sinabi ng isa nating kaibigan? Di ko muna papangalanan. Huwag niyong tigilan, ingayan ninyo dahil yun ang pagkilala nila sa mga Pilipino.